Sa mabuting balita ngayon, ipinapaalala ni Jesus na ang bawat mabuting gawa, gaano man ito kaliit, kahit ang pagbibigay ng isang basong tubig sa mga nangangailangan, ay may gantimpala mula sa Kanya. Ngunit kasabay nito, binabalaan din tayo ng Panginoon laban sa pagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Sinabi niya, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala sa iba. Ipinapakita nito na mahalaga ang ating impluensya sa iba. Ang ating salita, kilos at ugali ay maaaring magdala ng liwanag o maging dahilan ng kasalanan. Kaya hinihimok tayo ni Jesus na alisin ang anumang humahadlang sa ating pagiging matapat sa Diyos. Ito ay paanyaya na talikuran ng anumang bagay na nagtutulak sa atin sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging asin ng mundo, nagbibigay ng lasa sa buhay ng iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya at mabuting gawa. Ngunit kung mawala ang ating alat, kung tayo mismo ay mahulog sa kasalanan at hindi maging mabuting halimbawa, paano natin maipapasa ang liwanag ni Kristo sa iba? Naway magsumikap tayo maging mabuting impluensya, talikuran ng anumang humahadlang sa ating pagiging tapat kay Kristo, upang maging tunay tayo mga asin at liwanag sa mundo.